everyone! Welcome back to my channel. This is Mommy Rica Lindy, but you can call me Mommy Rica for short. And welcome to my mommy version vlog. So, for today's video, I will be sharing to you some tips on how to increase your breast milk and kung ano yung mga ginamit ko and yung mga ginagamit ko pa rin hanggang ngayon on how I increase my breast milk. But before that, I will share to you some recap on my breastfeeding journey. So, nung unang-una talaga, nung time na isi-CS na ako, dahil emergency CS yung nangyari sa akin. So, ganito yung nangyari. Habang nasa CR ako, nung pinagpapalit na ako ng damit, dahil operahan na ako, dahil manganganak na nga ako. Ayun. Pinapanalangan ko, sabi ko, Lord, kung hindi man po natuloy yung normal delivery na gusto ko, sana po bigyan nyo na lang ako ng breast milk para makapagpadede ako sa anak ko. Kasi gustong-gusto ko po talaga. In the first place, gustong-gusto ko na talaga siya. And hindi ko rin ina-expect na yung hospital pala na pinagpanganakan ko is pinupurso nila yung breastfeeding. So, ayun, parang noon ko pa lang din na laman, kahit nung asawa ko, na hindi pala sila nagto-tolerate na maglagay ng formula milk doon sa, na magdala ng formula milk doon sa hospital. So, ganun yung nangyari. And by the way, mixed feeding na pala ako ngayon. Baka magtaka kayo kasi may formula milk doon sa may taas dahil mixed feeding na po ako. And, ayun nga, hindi sila tumatanggap ng formula milk na ipapasok doon sa hospital and kahit electric kettle dahil meron silang water na provided doon, may dispenser. Tapos, kahit yung distilled water, hindi talaga sila tumatanggap. Kino-confiscate nila, tapos pagkalalabas na kayo, pwede nyo naman din i-claim. Ganun yung policy nila doon. E di, syempre, mas lalong na-push yung pagpapa-breastfeed ko. So, nung una is, nasa operating room pa lang ako bago pa kami makapunta dun sa may, nasa recovery room pala, bago pa kami makapunta sa mismong room namin ng baby ko, is pinadede yung unang-unang lalabas, which is yung colostrum. At alam ko sa colostrum ay may antibodies siya na maganda talaga para sa mga babies. And ayun nga, pinadede yun. Yung asawa ko nga hirap na hirap pa siya kasi nga hindi niya kayang dahil sobrang lambot pa ng baby, di ba, hindi niya kayang ipadede sa akin. So ayun, yung mga nurse yung nagpadede ng baby ko sa akin para matake nga yung colostrum na yun. So, ayun, after nun, nung na-take na niya, din nandun na kami sa may room namin, wala siya ibang tinitake kung hindi gatas mula sa akin. So, nung una talaga is halos wala talagang lumalabas. As in, konting-konti. Nung una, parang hindi ko na kasi masyadong ma-recall. Dahil groggy nga ako ng time na yun. Parang nung una is wala talagang lumalabas and pilit namin pinapadede sa bata para masipsip nga, ganon. And wala talagang masyado. So, na-stress na rin yung sister-in-law ko, yung asawa ko, and ako. Dahil, ano papakain namin sa bata, di ba? Ano papakain namin sa baby? So, ayun, pupunta sila sa nurse station. Tinatanong ko, ano daw ba yung pwedeng gawin? Kasi umiiyak nga din yung bata, ganon. So, ang nangyari is, yung lampin, ilalagay siya sa mainit na tubig, and, medyo maligamgam pala na tubig. Tapos, papalipitan ng konti and ilalagay dito sa dibdib ko. Ilalagay siya ng ganyan para uminit. Tapos, igaganyan na igaganyan. Imamassage siya na imamassage. Ganun. And luckily, meron lumalabas na pa konti-konti. And ayun, sobrang hirap kasi hindi ganun kadami yung lumalabas pa nung una. After, siguro nung nakauwi na kami, siguro nung mga pang 4th day, dumami na, ayun na, tapos hanggang sa after 1 week, ayun na yung tumutulo na siya, yung alam mo yung nababasa na yung damit mo, or yung bimpo na nilalagay mo, nababasa na siya, and kahit yung ganito, yung breast pad, gumagamit din kasi ako nung talagang kumakapal yung breast pad kasi napupunta lahat yung milk doon, ganun, tapos, sinabayan ko pa siya ng pumping, kaya mas dumami yung supply ko ng milk dahil sa pagpapump. Dahil mas nabuboost niya yung milk supply mo. Mas nahihila niya yung mga nasa loob. Ganun yung nangyayari. And isa pa nga is dumidede pa sa akin yung baby ko. So, mas marami yung natatanggal na milk sa akin. So, ang tip kasi sa pagpapadede, kung gusto mong dumami yung gatas mo, is more feeding, more nursing,
more pumping, ibig sabihin, mas marami pa yung mga milk na lalabas sa'yo. So, ayun, nag-start ako mag-mix feeding nung mga bandang August. Magto 2 months yung baby ko, June siya pinanganak. Yung weekly or so isang week nakakarami na siya na naiinom dati kasi parang once a week lang nung una. So, ayun, marami na siyang natitake na formula milk ng time na yun kasi nga ang lakas na niya magdede. Tapos isa pa nung time na yun is sobrang na-stress ako. Dun yung time na nagsimula yung postpartum ko. And ayun, kaakibat kasi ng stress pagka nagpa-breastfeed ka tapos nai-stress ka is humihina yung milk supply mo. So parang naisip ko hindi pwedeng ganito. Hindi pwedeng humina or mawala yung gatas ko. Kaya ang ginawa ko is bumili ako nitong M2 malunggay concentrated drink. Ayan siya. Ano siya? Malunggay, okra, and luya na concentrated drink. Ayan. Hinahalo ko to sa kape. Pwede rin daw sa Milo, sa gatas, ganun, or sa oatmeal. Pwede din daw. Kaya lang is sa kape ko lang siya talaga ginagamit kasi mahilig ako sa kape. So, ayun. Yun yung ginagamit ko. Pang third bottle ko na yan is i-share ko din sa inyo yung isa pang in-order ko rin to sa may same shop nito. Ayan, yung Mother Nurture na malunggay coffee drink mix. Parang 3-in-1 coffee para sa mga mommies na nagpapadede. So, ayan, dalawang ganito yung binili ko. And hindi na ako bumili ulit. Ayan yung sachet niya. Tinabi ko lang for reference lang. So, ito yung sinasabi ko sa inyo. Nagda-doubt pa ako nung una sa mga capsule na ganito kasi baka ako mamaya hindi effective tapos parang magastos kasi nga magkano rin ang isang piraso, 'di ba? Pagka bumili ka. So ayun, kaya parang ayaw ko. Tapos isa pa nga mas okay ka ako yung M2 malunggay drink dahil hinahalo ko nga sa coffee. But yung effectiveness kasi, and alam niyo yung parang nitong nag 6 months na yung anak ko, parang humihina na siya. Para bang paubos na, ganun yung nangyayari. So, parang naisip ko, hindi na naman pwede yung ganito. Kaya kailangan maghanap ako ng ibang way. Kaya ayun, na-search ko nga ito, yung Buds and Blooms na Pure and Young Malunggay Capsule. 100% pure yan. Ayan, ito yung tinitake ko for about 2 weeks na yata. And ayun, tapos nag-back to pumping na ulit ako. Kahit bago ko pa lang to i-take, nagpa-pump na ako. Kasi nga, humihina na naman yung milk ko. And isa pa, kumakain na si baby. Kaya, mas kailangan ko ng milk dahil hinahalo ko dun sa mga puree niya. So, eto, tsaka yung pagpa-pump, tapos pagpapadede, yun na lang yung ginagawa ko ngayon. And lumakas na naman yung milk ko. Nakakapag-pump ako ng minsan 4 ounce na kahit ipapadede ko lang sa kanya, yung ganun. Ang ideal talaga dito na take ay 2 to 3 capsules per day. Pero ang ginagawa ko is twice lang. Twice lang ako naggaganito kasi nagba-vitamin C pa ako. Tapos may tinig din pala ako nun, yung calcium, yung calcium plus vitamin D yata yun. Parang yung mga Calvit, ganon. Kasi may natira ako nung buntis ako dahil emergency CS nga. So, hindi ko pa naubos lahat ng mga tinitake ko na meds nun. So, ayun, may natira ako. Nabasa ko kasi sa isang group sa FB na may mga nagtitake ng iron, may nagtitake ng calcium while breastfeeding kasi nga nakakapag-boost din daw ng milk. So, ayun, tinry ko lang din na ubusin yun and effective din yun yung calcium. But hindi ko na tinake kasi parang ayoko rin yung maraming iniinom. Pang-apat is kumain kayo ng prutas at gulay kasi effective sila na makapag-produce pa ng milk natin. And isa pa sa mga pagkain pala is mag-take kayo ng oatmeal. Kasi yung oatmeal talaga proven and tested ko na dahil pagka kumakain ako ng oatmeal is, alam niyo yung lumalakas siya. Mararamdaman mo kasi lumalakas yung milk mo once na yung baby mo is nasa-satisfy. And yung parang nasasamid-samid pa siya. Tapos yung maririnig mo yung paglunok niya, yung gano'n. Ibig sabihin, marami siyang milk na natitake, gano'n. Kaya pagka nag-oatmeal ako, yung madalas ako nag-oatmeal, gano'n, nasasamid siya lagi pag dumidede siya sa akin. So, para sa akin is, yun, sign yun na marami talaga siyang milk na nakukuha. So, pang-5 naman is mag-take ka ng maraming tubig. As in, maraming tubig talaga. Ako, ito, based lang talaga sa ginagawa ko lagi. Ito, pinupuno ko to sa gabi. 9 PM hanggang kinabukasan ng mga 7 AM. Iniinom ko to, minsan hanggang 6 AM lang, ganun. Nauubos ko yung isang ganito.
ganyan ako kalakas magtubig. As in, kahit dati pa malakas na talaga, pero ngayon, iba talaga yung uhaw ko. Ngayong, magpapadede ako. And also, don't forget yung malunggay. Kasi yung malunggay yung top 1 sa nakakapagpa-boost ng milk natin. And titingnan mo yung malunggay, pero mas okay din kung maglaga kayo ng malunggay or ihalo nyo sa may pagkain. So, ayun lang. Sa next video na lang yung mga things to avoid para hindi, kumonte yung breast milk natin. So, sa susunod na vlog na lang yun kasi masyado na humahaba yung vlog na to. So, that's it. Thank you so much for watching this video. I hope you like this one. And you can comment down below for more comments and suggestions. And also, don't forget to click subscribe on my YouTube channel. And I'm gonna see you on my next video. Thank you for watching. Bye!